Hello, hi mga kapanalig. Hello, hello, hello. Kamusta kayo? Fresh pa ba kayo mga kapanalig ko? Morning! Morning, morning. Fresh pa ba kayo? Live, live, live tayo. Tayo ay magla-live. So magsha-share muna ako ha. Hi, hello for live viewers. Kamusta? Share muna ang lola nyo. Maganda yung ating topic, no? Maganda po ang ating topic for today. It's all about born again. Born again, nasan ka? History po ang ating topic. Para malaman po natin ang pagkakaiba. Kain na, kain na. Yan. And then, i-try natin sa FB ko naman. Kamusta? Ay, ano ba naman yan? Mag-e-effort pa ako. Hi, hello Kuya Johnson Ramirez. Good morning. Shout out from Nueva Ecija, Solid Roman Catholic. Hello po. Nag-share lang po muna ako no para maganda ang ating chikahan. And for sure, mag-uusukan na naman ng mga born again dito kasi hindi pa nila to alam. Hi po Ate Juby Lasea, magandang umaga. No, share lang muna tayo. Meron naman po, siguro baka mahina lang po sa inyo, Ate May Castro. Mahina po kasi talaga audio ng cellphone ko. Hindi pa nila to alam. Mag-ano po, yung mga nahihirapan po na marinig yung ano ko, yung live, either mag-earphone po or mag-speaker kasi mahina po talaga yung audio ng cellphone ko. Kahapon nag-ano ako, parang nagpasada lang ba ng basa dun sa UCCP, United Church of Christ Pentecostal ba? O hindi ko alam kung anong tawag doon. Yon, inaral ko rin yung history ng Church of God Seventh Day. Inaral ko rin yung UCCP. Yan yung mga naka-line up sa atin, yung Jesus is Lord. Aglipayan. Yan. Alamin natin yung mga history ng mga yan. Maraming mga Protestant sa Pilipinas. Yung kay Kibuloy, alamin natin history nila. Yung kay Ingkong. Hi Kuya Eric Solis, good morning. No? Alamin natin yung kay Ingkong. Ano ba ang history nila? Para patas, 'di ba? At least hindi lang Catholic Church yung makakaalam ng mga history nila. Kahit yung mga ibang denominations, malalaman nila yung history nila ng church nila. Shhh! Itong aso ko talaga, si Kopi ko. Kopi ko! Dito ka nga. Hindi ko po kasi pinapalabas tong aso ko kasi bumababa siya dun sa highway. Ang dami na pong nasasagasaan kasi dun sa highway. Kaya po maliwanag yung mukha ko ngayon. Binuksan ko po kasi yung pintuan. Bahala na kung makita ko ng mga INC dadaan. Nasa lungga po kasi ako ng mga INC. So makikita nila ako, nagla-live ako. Bahala na.
Kung ano maging reaction nila. Hi, Kuya Louie Francisco. Good morning. Kay Kuya Joel. Kay Kuya Joel Onting. Good morning din po sa inyo. Kay Kuya June Keniza. Hi, good morning. Kay Ate May Castro Soriano. Ha. Good morning, good morning. God bless you. Naku, yan na ang mga iglotanyans. Magdaraan na ng mga iglotanyans. Kitang-kita akong nagla-live. So, bahala na ang Batman. Basta ako, I will defend the Catholic Church. Wala silang magagawa. Wait lang po, nag-aano ako, nag-share. Good morning! Sunod naman po yung history of UCCP at Church of Christ. Bale, ano po, ang susunod po muna natin yung Church of God 7th Day. No, yung Church of God 7th Day ay yung nagtatag niyan, kasamahan din nila Ellen G. White. Sulpot yan ng Seventh Day Adventist, yung Church of God Seventh Day. Sila yung mga Sabadista na naniniwalang tinatag sila sa Jerusalem. Kakaloka, di ba? Hindi nyo kinaya? So, yon. Tapos, isusunod natin yung UCCP. Then, isusunod natin yung kay yung kay Aglipayan. Marami po tayong wag po kayong mag-alala, lahat po ng Protestant. Aaralin po natin yan. Yan, sabi ni Kuya Marlon Cabornay o Marlon CBRNY. Good morning, sunod naman po yung history ng UCCP. At, ano yon? Nasaan ka? Ako, nawala ni message si Kuya Marlon. Hi, Kuya Israel Shema. Good AM. Good morning. Ay, ihayag. Yan. Para tawag nito. Nag-share ako para at least habang naka-live ako, may mga natututo. Yung aso ko po kasi na panganay, binabantayan ko kasi may nasagasaan na pong aso dito. Namatay yung aso, syempre, yung iba ko pong aso hindi naman po bumababa dun sa highway. Ito lang po at iniimpluwensyahan niya yung yung mga ibang aso ko na bumaba. Sabi ni Kuya Jun Zeniza Kirante, nakakabaliw ang mga yan. Pues kung nakakabaliw sila, babaliwin din natin sila. No? Magbabaliwan tayo ngayon dito. Sabi ni Kuya Benji Domingo Ningala, good morning. God bless you, bro. God bless you din po. Good morning. Okay. Baliwin natin sila, no? Yan. Natapos na rin ang aking pag-share. So, kamusta po kayo, madlang people? Kamusta ang mga kapanalig ko dito? Hi po, Kuya Joel Anting. Mabuhay ang lahat ng Katoliko. Yes, mabuhay tayong lahat. Sabi ni Kuya Marlon Cabornay, good morning. Next naman po yung history ng CCF at Apostolic Catholic Church. Naka-line up po yan kasi meron na po akong naka-line up na mga topic. Yan po ay request ng mga kapanalig nating Katoliko, no? At inisa-isa ko silang inaaral ngayon. So wag po kayong mag-alala, pag-aaralan din po natin yung yung tawag nito. Yung Aglipayan, yung UCCP, 'di ba, United Church of Christ Pentecostal ata tawag diyan. No, yung MCGI at INC pang grand finals na natin 'yan. Yan yung kay Kiboloy, yung kay Ingkong. Dapat alam natin 'yan, 'di ba? Yung Zion, may Zion pa, 'di ba? Alamin natin lahat 'yan. Hindi tayo hindi sila makakalusot sa atin at malaking bagay na malaman natin yung mga yan kasi hindi lang naman tayo ang nangangailangang malaman ng kasaysayan nila, kundi kahit yung mga Protestant curious din yan na malaman yung mga history nila. So, ayan yung
aaralin natin. No, hindi sila makakaligtas kay Sanrio. Sabi ni Kuya Jun Seniza Kirante, may aglipayan dito sa San Miguel, Bulacan, pero may santo din sila, may pari. Di ko maget sila, pero kung ano-anong simbahan natin, ganon din ang simbahan nila. Yes po. Katoliko sila, pero hindi, nag-i-stand sila na Katoliko, pero hindi sila tatag sa Roma. No, hindi, ayaw nila sa Rome. Kay Kuya Marvin G. Pangilinan, hi Kuya Marvin Pangilinan, namimiss na kita. Sabi ni Ardine Estorba Cortesiano Blooming. First time mong nasabi sa akin yung blooming, lagi mo kong inaaway, Ardine, ha? Pabili nga ng biko. Pabiling biko. Ay, nako. Kay Kuya Ace, Raybar, Suwerte Felipe, laban-laban lang. Yes, laban-laban lang. Sugod-sugod lang. Sugudin natin sila. Kay Ate Joy Onayram, good morning Sanrio. Magandang umaga din po, Ate Joy. Sabi ni Kuya Marlon Caburnay, marami po kaming natututunan sa iyong history. Salamat po. Yes po, lahat naman po ng inaaral ko para din po sa mga kapanalig kong Katoliko kasi gusto ko din pong malaman ninyo yung kasaysayan kasi alam ko dahil busy kayo sa trabaho, hindi na kayo nakakapag-research. Kaya ako na lang po magre-research at magkikwento sa inyo dun batay sa mga nababasa ko, no? Kay Kuya Danny Garcia, amen? Yes, amen. No, amen kung amen ito. Kay Kuya Joel Onting, shout out sa mga Bosconian Tondo. Taga Tondo po kayo. Hi mga Bosconian Tondo, no? Yung kapatid ko, John graduate, John Bosco naman siya. Sa John Bosco. Kay Kuya Dina Jonko, I wanna hear the story of Aglipayan Church. And Aglipayan Church exists in our place. Yes po, soon. Yes, soon po. Sabi ni Kuya Marlon Caburnay, yung kay Kibulay din po. Yes, lahat po ng protestante. Kung gusto niyo po sa buong mundo na lahatin na natin, no? Anuhin natin, aralin na natin. Sabi ni Kuya Jesse Del Fiero Verzaga, God bless you bro, watching from Bogos City, Cebu. Hi po sa lahat ng mga Cebuano dyan, maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag sa inyong mga tanan. Sabi natin, Jay Onayra, mahina audio mo, Sanrio. Opo, mahina po yung audio ng gamit kong cellphone. No, mahina po talaga siya. Hindi po siya malakas. Pero, mag-ano na lang po, earphone na lang po. Kasi ito lang po talaga ang kaya ng cellphone na gamit ko. Kay Enan Wu, hello, Enan Wu. Kay Kuya Jun Zaniza Kirante. Alam mo, Sanrio, yung kuya kong Adventist siya, naging pastor pa, ewan ko ba doon. Ano kasi, may mga tao kasi na nanindigan na maging protestante sila kasi unang-una baka may katungkulan sila doon. Pangalawa, baka doon sila sikat. 'Di ba? Kasi pag nagkatoliko ka, mahihirapan kang makilala kasi maraming magagaling sa Katoliko, maraming theologian. Kapag nagkatoliko ka at nag-aral ka ng salita, doktrina ng Catholic Church, hindi ka basta-basta makikilala, ang daming magagaling na defensor. No, sobrang dami, kaya yung iba dahil papansin, kulang sa atensyon at feeling nila doon sila mapapansin sa protestante, nagprotestante na lang sila kasi kapag magkakatoliko po talaga kayo, mahirap gumawa ng pangalan, mahirap ma-recognize kasi nga ang dami pong magagaling, ang dami nating theologians. Ang daming Katoliko graduate ng philosophy. Maraming Katoliko graduate ng theology. No? Yung ang daming paring magagaling. So napakahirap. Mahirap gumawa ng pangalan pag Katoliko ka. Kaya yung iba, nagpo-protestant sila kasi doon sila sisikat. Kasi sa Katoliko mahirap po talaga, kailangan unang-una matapang ka. Pangalawa, kailangan masipag ka talaga mag-aral. Sa history pa lang ng Catholic Church, tatumbling ka na sa sobrang hirap, aralin talaga. Kaya yung iba, give up. Nag-aano na lang Protestant. Hi Kuya Danny Garcia, watching from Estarosa City. Hello po. Enan Wu, heart. No? Sabi ni Kuya Alvin Frejoles. Good morning Sanrio. Hi, magandang umaga din po sa inyo Kuya Alvin Frejoles. Sabi ni Kuya Jun Zeniza Kirante, bumata ka ngayon Sanrio kaya wag kang sumigaw. Paano po kung bumata? Wala. Lagi nga po kung kulang sa tulog. Baka hiyang lang ako sa puyat.
Hiyang lang ako sa puyat. Kung kailan naman wala akong tulog, tsaka naman ako naging blooming. Yung tulog ako ng tulog, na haggard naman ako. No? Okay. Sabi ni Kuya Ace, Raybar Suerte Felipe, waiting dun sa Senior Noemi. Yung Senior Noemi, yan yung ano, di ba, yung madring nakakulay pink na kumakanta, tawang-tawa ko. Alam ko yan yun yung Senior Noemi. Yung may madring nakakulay pink, tas may, yung iba may napanood pa ako dyan, mga madre sila, nagkakantahan sila, ewan ko ba, iba pa yung Pasko nila. Parang Pasko yata nila, September ba o October? Kaloka. Hi Ate Sheila Samonte, watching from Katarman Samar. Hi, hello. Ano pala kita, kababayan pala kita. Kami naman po ay Balangiga, Samar. Shoutout po Kuya Kenneth Alpha Tagani, no? Shoutout po sa inyo Kuya Kenneth. Si Kuya John Zeniza Kirante, maayong bunta, sadni mo, Sanrio. Maayong bunta din, sadni mo, Kuya Jun Zeniza Kirante. Maayong buntag. Kala ko marunong magbisaya eh. Sabi ni Enan Wu, akala ko si Doris nasagot. Si Doris? Kulang na lang gawin mo akong Dora, Enan Wu, ha? Okay. Sabi ni Ate Alma Marzon, pa-shoutout kapatid ko sa Marilog District, Davao City, sina Jocelyn Fernandez, Mary Ann Fernandez at sa mga kaibigan ko dito sa Davao. Hi and hello! Shoutout po dyan po sa Marilog District, Davao City! Kay Ate Jocelyn Fernandez at kay Ate Mary Ann Fernandez at sa mga kaibigan ni Ate Alma Marzon dyan po sa Davao. O dahil na shoutout, penge pong durian. Joke lang. Joke lang po, kahit magkaroon ako ng durian, di ko po alam lutuin yan. Di pa nga po ako nakakakita ng durian sa personal. Hi Ate Mary Jane Cosalan Mendoza. Hi. Hello. Kay Ate Lucia Compendio Landao. Wow. Kapangalan nyo pa si Santa Lucia ha, ng Fatima. Kay Ate Lucia Compendio Landao. Sanrio, salamat sa'yo. Marami akong natututunan sa iyo dahil minsan akong naloko sa paniniwala na nagkasakit ako noon, nalito ako sa mga narinig ko. Opo, kaya dapat maging maingat tayo sa mga naririnig natin ha. Suriin muna nating maigi bago tayo maniwala para hindi tayo maligaw ng landas. Hi Kuya Roldan Morata Castor Jr. Good morning Sanrio pa, shout out, salamat, God bless you po. God bless you, good morning kay Kuya Roldan Morata Castor Jr. Kay Mami Lea Daling, good morning. Salamat sa pag-live mo, my beautiful friend. Yes po, thank you po sa pag-support. Mami Lea Daling. Kay Kuya Julito G. Poliran. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Kay Kuya Michael Vincent S. Mugar. Good morning, Sanrio. Pa-shoutout naman po. Watching from Taytay Rizal. Hi sa lahat ng mga taga Taytay Rizal. Alam ko taga Rizal, 'di ba sila Alex at saka Tony Gonzaga. Hi Kuya Michael Vincent S. Mugar at sa lahat ng mga nasa Taytay Rizal diyan na nanonood. Hello. Kay Kuya Wenedio Catalan Ejercito. Good morning Sanrio, watching from Pagadian City. Hi po sa mga taga Pagadian. Hello. At kay Kuya Wenedio Catalan Ejercito. Hi, 44 live viewers. Hello, hello, hello. Sabi ni Kuya Rolando Tito, good morning Sanrio. Hi, good morning din po Kuya Rolando Tito. Good morning. Kay Kuya Oliver S. Paragosa. Shout out. Ay, teka lang. Yan. Kay Kuya Oliver S. Paragosa. Shout out bro, watching from General Santos. Ang lakas ng linog kahapon dito. God bless sa tanan ako. Mag-iingat po kayo sa mga nililindol dyan. Ha, mag-iingat po kayo. Buti na, maswerte ang mga mahihirap pag may lindol. Hindi tayo mababagsakan ng building. Yung mga magdaglalaki ang bahay, pag lumindol, madadaganan sila. Kaya ako kahit yari sa yero yung dingding ko. Actually, yung ano ko nga dito sa tinutulugan ko, kinakabahan na ako kasi mabubulok na yung kahoy. Mabubulok na, kinakabahan din ako kasi baka bumagsak sa akin. Kaya dito na lang po ako
sa sala natutulog katabi ng mga aso kasi hindi po ako makatulog dun sa kwarto talaga kasi bulok-bulok na yung mga kahoy doon, butas-butas na. Kulang na nga lang mawala na yung dingding at makita na ako dyan sa labas. No, kaya maswerte pa rin tayo kahit maliit lang ang ating bahay, lumindol-lindol man, hindi tayo madadaganan ng mga ng mga malalaking bato kasi gawa sa kahoy yung mga bahay natin. Ako naman po gawa sa yero kaya pag tag-init para akong nililitsyon dito. Pag umuulan naman, Diyos ko kulang na lang magyelo ako kasi nga gawa lang po sa yero yung dingding ko. No, sabi ni Kuya Joel Onting, shout out sa lahat ng Salesian priest, especially sa kuya ko, Reverend Father Vicente Osting SDB. Hi po, Reverend Father Vicente Onting. Banal na halik po kay Father Vicente Onting. Hello po, mag-iingat po kayo dyan. At isama niyo po sana ako sa panalangin ninyo, Father Vicente Onting. No, shout out po at lalong-lalo sa lahat ng mga Salesian priest. Shout out, shout out. Sabi ni Kuya Jun Senisa Kirante, taga Tanay Rizal pala si Tony Gonzaga. Opo, pero alam ko taga Rizal siya. Sabi ni Ate Bilen Angkla, hello, good morning San Rio. Good morning po Ate Bilen. Wow, ang taray na pangalan mo ha. Naaayon sa December. Bilen. Kuya Roland Tito? Heart. Sabi ni Kuya Jun Senisa Kirante, malayo na po yung Taytay. Malayo na pala yun. Hindi pa ako nakakapunta dyan eh. Kuya Roland Tito from Taytay Rizal. Heart. Yan, heart lang tayo. Kay Ate Criselda Adato Noses, good morning sa Rio. Pa-shoutout from Italy. Hello po sa lahat po ng mga taga-Italia, lahat po ng OFW dyan. Saludo po ang San Rio. Kayo po ang bayani ng Pilipinas. No, mag-iingat po kayo dyan, Ate Criselda. Napagpalain ka po ni Lord. Kay Tatay Gaudencio Guangco, hi na, hello po. Watching from Trento, Agusan del Sur. Yan, mag-iingat po kayo sa Agusan del Sur. Naiinggit ako sa mga taong nakatira sa probinsya kasi nakakapag-swimming kayo sa dagat. Nakakaligo-ligo kayo sa mga ilog. Naiinggit ako sa mga tao na nakatira sa tabing dagat. Sana all talaga. Kay Kuya Khalil Maldos, good morning San Rio. Hi, good morning din po sa inyo, Kuya Khalil. Sabi ni Kuya Ace Raybar Suwerte Felipe, di ba sa Mindanao yung lindol? Bakit hindi pinahinto ni appointed son of God? Busy daw po siya. Si Kiboloy, busy daw siya kaya hindi niya muna pinatigil ang lindol. Sabi ni Kuya Winwin Abad Kabantog, Blessed Saturday morning San Rio. Ay, Blessed Saturday Kuya Wilwin Abad Kabantog. Uy, ano nga pala ha, bukas Sunday, wala po akong live. Kasi it's Lord's Day. Kailangan lahat po tayo ay magsimba. Kasi kapag ako po kasi nag-live ng Sunday, yung iba tinatamad na magsimba. Ako na yung pinanonood. No, marami pong beses na nag-live ako ng Sunday, hindi na sila nakapagsimba. Dahil inaabangan nga po yung live ko. So, pag Sunday po, wala po akong live presentation. Hi Kuya AJ Rances, kape sa Julga. Hello po, watching from Jagna, Bohol. Wow, sana all nasa Bohol. Pangarap ko makakita ng Chocolate Hills dyan. Kay Kuya Nelerul Tam Kabilo, good morning po San Rio. Kanina pa ako nakaabang sa'yo habang nagre-repack ng asukal. Kuya, pengen asukal? Wala na akong asukal dito. Pengen mga asukal? No? Yan yung mga maganda sa mga Katoliko, masisipag, no, maaga pa lang talagang nagtatrabaho na. Yan, mag-iingat po kayo diyan, Kuya Nelerul Tam Kabilo. Yan, ingat-ingat po kayo lagi diyan. Sabi ni Kuya Jun Senisa Kirante, nasa Manila lang ba? Ikaw sa Cavite, malapit ang dagat sa Naik. Sa ano po ako, Nueva Ecija. Palayo-layo po yung mga yung ilog dito. Ang ganda naman ng pangalan nito. Kay Ate Jesusa Nengasca, 'di ba kakaiba, unique yung pangalan, Jesusa. Shout out Ate Jesusa Nengasca, shout out po. Sa 52 live viewers,
Shout out po sa inyo. Yan, pag nag-start na po tayong mag-live ha, hindi na po tayo magsha-shout out kasi gusto ko po dire-diretso ang ating presentation. So magsisimula na po tayo ng live presentations natin regarding sa history ng Born Again movement. No? Sabi ni Ate Flor de Lizalaya sa Palayan, Nueva Ecija. Palayan po. So, kapag tayo ay magbabanggit ng Protestant pagdating sa mga born again, lalagyan nyo lagi ng movement. Unang-una yan ha, reminders mga kapanalig ha, iba ang born again movement. Pag sinabi kasing born again, baptism yan. Bautismo. Pag Protestant naman, born again movement. Lalagyan nyo ng movement ha. Huwag nyo sasabihin, ay mga born again yan, hindi. Kasi pag born again, baptism yon, binyag. So, dapat movement. Ibig sabihin, sekta. Pag nilagyan nyo ng movement. Pag walang movement, binyag. Yan yung mababasa natin sa aklat ni Juan, kay Nicodemo. Diba? Kaya dapat maging maingat tayo ha sa mga terminology. Kasi pag sinasabihan nyo silang nandyan yung mga born again, lalabas sila yung true born again, hindi tayo. Lalabas sila yung tunay, tayo yung peke, kasi born again ang tawag ninyo. Lalagyan natin always ng movement. Kaya kapag may nakita kayo, ay born again movement yan. Ganun po para proper at appropriate yung pagtawag natin sa kanila. Kasi pag sinabi nyong born again movement, pinamumukha nyo sa kanilang mga protestante kayo. No? Pag sabi, ay mga born again movement niya, pinamumukha ninyo na sulpot sila. Lagi yan, lalagyan natin ng movement sa dulo. Okay. Shh, dito ka, copy ko. Hindi ka aalas dito. Aso ko nga naman talaga. Huwag ka dyan, hindi na nga ako marinig eh. No? Okay. No? Sabi ni Ate Abigail de la Cruz, Ginto, Sanrio, pakilinaw naman. Madalas kasi nila sabihin na sila Christian and Catholic ay hindi, para sa kaalaman ng lahat. Hindi po sila Christian. Hindi po kahit kailan matatawag na Kristiyano ang Protestante. Ang bansag na Kristiyano ay nagsimula yan sa Church of Antioch. Nasa aklat nasa Book of Acts yan. Nasa aklat ng mga gawa, alam ko chapter 19 ata. Nakalimutan ko na yung verse eh. The word Christian, nagsimula yan sa Church of Antioch. At yan ang ibinansag na ni Bishop Evodius. Si Bishop Evodius, yan ang second bishop ng Antioch. Kasi yung first bishop ng Antioch, yan ay ang tawag nito. The first bishop of Antioch, si Peter. Siya ang unang obispo. Then the second bishop of Antioch, si Evodius. Yan yung bishop natin. Diyan unang tinawag ang mga Katoliko na ang tawag sa inyo Kristiyano. Bakit? Kasi yung hari na meron kasing paganong umiiral dun sa Antioch before. Isa siyang emperador. Ngayon, tong emperador na ito, ang tingin sa atin dun sa Church of Antioch, tayo ay mga sulpot. Syempre, nauna ang pagano sa Kristiyano eh. Kumbaga may pagano na wala pang Christianity. Ngayon, nung pinasok ni Peter, ni Ignacio, Bishop Ignacio and Bishop Evodius, yung Antioch, which is nasa Turkey yan ha, yung bansang Turkey. Yung pinasok ngayon niya ng Catholic Church, tinawag tayo ng mga pagano na mga Kristiyano. Sa pagano nagsimula yan. Hindi yan bansag ng Katoliko na Kristiyano tayo, hindi. Catholic Church, pagan. Ang salitang Kristiyano ay panlalait yan sa atin. Kasi ang mga pagans naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, tao lang. Tao lang si Christ. Kaya noon lumalabas ang pag tinawag kang Kristiyano, gino-Diyos mo yung tao. No? Kaya naging bansag yan, followers of Christ. Pagano yan? Nagsimula. Hindi yan mula sa bibig ng mga Katoliko sa pagano.
ang ginawa ngayon ni Evodius, no, ang ginawa ngayon ni Bishop Evodius, tawag nito, binansagan niya. Binansagan niya si tawag nito. Ang ginawa ni Bishop Evodius na ito, binansagan niya tayong mga Katoliko na sige, tatawagin kayong Kristiyano. I-claim nyo yan. Kaya tayo naging Kristiyano. We are the followers of Christ. Sumalinog B. Ariel, lalaban ka ba ng debate kay Camacho? Sino? Kay Kuya Fernando Camacho? Oo. Actually, pinaghahandaan ko na yan next year. True Church? Yes. Bakit naman hindi? Yes, lalabanan ko yan. Gusto mo ikaw unahin ko? Sumalinog B. Ariel? Ha? Yes, lalabanan ko si Fernando Camacho. Ano naman tingin mo sa akin? Takot. Hindi pa kasi maayos yung audio ko, kaya hindi ako makapagdebate. Actually, meron na dapat akong naka-line up na debate ngayon. Hindi ako nakalaban. Bakit yung audio ko sobrang hina? Yes, kaya kong labanan Fernando Camacho. True Church, yes. Ano naman tingin mo sa akin? Takot kasi sikat si Kuya Fernando Camacho. Si Kuya Fernando Camacho, kilala ko yan, kuya ng SDA. Tinatawag kong kuya yan sa SDA. Kaya ko labanan yan. Bakit naman hindi? Ano naman tingin mo sa akin? Namimili ng kakalabanin? Yes! Next year. O ano, okay na? Sumalinog B. Ariel, paalam mo. Sige, maglalaban kami, True Church. Ipaalam mo sa kanya. Walang problema. Bakit? Dahil ba sikat si Kuya Fernando Camacho, dapat na akong matakot? Hindi. Hindi naman kami nagpapasikatan dito eh. Magtatalo lang kami tungkol sa True Church. Sige. Porket kilala at nakalaban niya si Father Darwin Gitgano ni Kuya Fernando Camacho, hindi ko na kaya. Kaya ko. Wag mo kami namaliit, Ariel Sumilanog ba yan? Ng SDA? Wag mo kami namaliit, kaya ko. Okay. Ayun, nasa Christianity tayo. Kaya yung Kristiyano, yan ay ibinansag sa mga Katoliko lang. Walang Protestant Christian. Yung dun sa Church of Antioch, na mababasa rin natin sa Bible, na dun unang tinawag ang mga mananampalataya na Kristiyano, hindi po mga Protestante yon. Mga nasa True Church yon, mga Katoliko yon. Wala pong Protestant Christian sa Bible. Pag sinabing Kristiyano o followers of Christ, ikaw ay nasa original church. So kapag hindi sila True Church, fake Christian sila. Pekeng Kristiyano, kaya hindi sila pwedeng mag-claim na sila na Kristiyano sila, hindi. Kasi yung nagbansag si Bishop Evodius, which is second bishop ng Catholic Church sa Church of Antioch, yung nagbansag na tatawagin ang mga mananampalataya na nandoon. Unang tinawag na mananampalataya na nandoon sa Church of Antioch, yung nagbansag nun, wala pa pong Protestant. Wala pa pong Protestant. Actually, hindi pa nga fully converted yung yung Rome. Hindi pa yan wala pa nga si Constantine nun eh. First century yon, yung unang tinawag na yung unang mananampalataya sa Church of Antioch na tatawaging Kristiyano. Wala pang Protestant nun. Hindi pa fully converted ang Rome. Naghahari doon, pagano. Buhay pa nga si Peter, oh. Buhay pa si Peter niyan, buhay pa si San Pablo. Yung buhay pa si San Pablo, tsaka buhay pa si San Pedro, hindi pa Katoliko ang Rome. Pagano pa yan, naging Katoliko lang ang Rome, na nung si Constantine, na convert into Christian, into Catholic. Kaya yung tinawag na mga Kristiyano, hindi po born na ganyan. Walang sino mang sulpot ang pwedeng mag-claim yan. Dahil yan ay ibinansag sa panahon na wala pang Protestante. At ang Kristiyanong salita ay mula yan sa mga pagano. Hindi yan mula sa mga sinaunang mananampalatayang Kristiyano. The word Christian was not came into early Christians.
The word Christians was came into pagans. Sa mga pagano nagsimula yan. Dapat inaaral nila yung history. Okay. Sabi ni Ate Nilda Lapis, good morning Sanrio, God bless, watching from Cagayan de Oro City. Hello po, Ate Nilda Lapis, good morning. Okay. Sabi ni Kuya Kevin Oliver Barreda Edrolin, Catholic are the true Christians kasi tayo lang ang may koneksyon sa mga early Christians and apostle. Yes, 100% agree. Agreeable ang lola mo dyan. Tayo ang true Christians because the word Christians, it was came from the mouth of the early Christians. Galing yan sa bibig ng mga early Christians. So kung wala silang early Christians, edi hindi sila yon. Kasi ang nagpasimula ng salitang Kristiyano, galing sa pagano, na inadapt ng mga sinaunang Kristiyano. Sino ba may sinaunang Kristiyano? Tayo lang. Tayo lang ang may early Christians. Bakit tayo lang ang may early Christians? Kasi tayo yung tunay na Kristiyano. No? So may true Christians, lahat ng Protestants, fake Christians. Sana po malinaw po yan. Hi Kuya Ruel Balala, good morning, good morning, good morning. Watching from Bagong Barrio, Caloocan City. Sabi ni Kuya Romeo Onte, good morning Sanrio, pwede ka bang tawagan? I reserve a little amount for your Sunday Jollibee. Sige po, mamaya po, i-PM ko na lang po kayo, no? Mamaya po. Sige po, magchika-chikahan tayo Kuya Romeo. Ito, sabi ni Sumalinog, V. Ariel, lalaban ka ba sa debate laban kay Camacho? Topic, True Church. Actually, yung mga ganitong strategy, no, yung pinagsasabong-sabong, yung mga katulad ko, kaya tulad yan ni Sumalinog Ariel, lalaban ka ba kay Camacho? Ganyan. Bakit hindi mo isogay ang sarili mo? Lalaban ka ba sa akin, Sumalinog B. Ariel? Dapat ganon. No? Ibig sabihin, yung pananampalataya mo na kay Kuya Fernando Camacho, hindi mo kayang mag-stand sa sarili mong aral. Bakit hindi ka ba nag-aral? Hindi mo ba inaral yung stand ng SDA? No? Para banggitin mo yung taong nananahimik. Pero sige, next year, magpapaset ako, lalabanan ko yan si Kuya Fernando Camacho, topic namin True Church. Walang problema. Walang problema. Kung si Kuya Camacho talaga, si Kuya Camacho kinikilala yan na magaling talaga yan na debater ng simbahan, tsaka napakabait niya na debater talaga. Magalang, tsaka humble yan. Ngayon, dahil hinahamon mo ako Sumalinog B. Ariel, kasi si Kuya Fernando Camacho sinosoga mo sa akin, pero sarili mo, bakit di mo rin isoga? Di ba? Baka pwede, bago kami ni Kuya Fernando Camacho, dalawa muna tayo. Di ba? Ganon yung mga yung mga naninindigan sa kinaaaniban. Di ba? Huwag kang magtuturo. Bago ka magturo, ituro mo muna yung sarili mo. Nakukuha mo? Sabi ni Kuya Edbert Recto, hello Sanrio, hi! Hi Kuya Edbert Recto, kamusta po? Sabi ni Kuya Wilwin Abad Kabantog, tama po ba tawag emperador or emperor? Alam ko pareho lang yan eh. Emperor or emperador. Alam ko pareho lang yan. Alam ko pag sinabi ring emperor, parang parang kaharian. Kunyari, parang ganon, tumutukoy yata yan sa mataas na katungkulan. So, para sa akin, kung emperor o emperador, parang feeling ko halos magkatulad lang din yan. Kay Kuya Lino Hinalok, watching from Cogtong, Kandihay, Bohol. Hi po, Kuya Lino. Hi sa mga taga Bohol. Kamusta po? Sa mga Bisaya dyan, hello. Maayong buntag. No, sabi ni Ate Juby Lasea sa SDA, ang tabang. Saan yung unang simbahan nyo sa Israel? 'Di ba? 'Di ba? Sabi ni Kuya Kevin Oliver Barreda Edrolin, talo na kasi tatag lang yan ni Ellen G. White, May 21, 1864. Yes po. Ako pa talaga yung hinamo ni Ariel na Ariel Sumalinog ba yan na SDA? Ako pa talaga hinamon mo ng True Church? Talaga ba?
Sa True Church pa lang, una ko lang ilalatag dyan sa inyo kung nasa Jerusalem kayo. Doon pa lang, magkakalantaran na tayo ng aral. Wag mo kami na maliit. Sino yan? Sino yung SDA na yan? Na minamaliit ako, nag-flooded pa rito kung lalaban daw ako kay Kuya Fernando Camacho. Sino yan? Nasaan na yung Ariel ano yon? Na SDA? Ayan o, yung Sumalinog B. Ariel? Nag-flooded, parang pinapamukha sa akin natatakot ako. Talaga ba? Sumalinog Ariel? Ng SDA? Nako, wag mo kang minamaliit. Wag mo kang minamaliit. Baka unang latag ko pala kung nasa Jerusalem kayo, hindi ka na makasagot. Matthew 16 verse 18, dun pa lang sang sila nag-usap. Sa Amerika? Dun pa lang. Hindi pa ako gagamit ng apostolic succession, dun ko pa lang paiikutin yung tanong ko. Mo kami na maliit, Sumalinog Ariel. Wag mo kang binabata-bata. Ang debate at talakayan sa doktrina, hindi pasikatan yan. Hindi pasikatan ng aral. Hindi yan pwedeng tukuyin na porkit sikat-kat, totoo na yung aral mo? Hindi. Tandaan mo, hindi lahat ng nahuhuli, ay hindi lahat ng nauuna ay nahuhuli. Hindi rin lahat ng nasa huli ay nauuna. Maraming nauna sa akin, pero nasa sulpot naman. Tama ba yon? Mo kami na maliit. Huwag mong mamaliitin yung kalidad ko, hoy. Excuse me, kikilayan lang kita. Hi, Mami Ren Yangsmi. Shout out. Kamusta? Sabi ni Kuya Ace Raybar, Suerte Felipe, di ba nga siya kay Padre Darwin? Actually, ganyan yung mga protestante, yung mga sulpot na hindi aral, no? Ganyan yan, lagi ko yan na lagi sa aking sinasabi, Sanrio, duwag ka, lalaban ka kay Fernando Camacho. Laging ganyan. Ilang SDA na ginaganyan ako na, Sanrio, takot ka pala kay Fernando Camacho Pangit yung way. Kasi si Kuya Fernando Camacho at ako ay magkaibigan. Si Kuya Rocky Tulog at ako magkaibigan. Mga kilalang Seventh-day Adventist yan. Kapag ganyan kasi yung way ng pananalita, para mong pinagsasabong. Para mong pinag-aaway, which is ang pangit. Pwede namang sabihin na na Sanrio, baka gusto mo bang makalaban si Fernando Camacho? Ganon. Okay lang ba, Sanrio, na labanan ka ni Fernando Camacho? Ganon yung may pinag-aralan. Hindi yung, Sanrio, lalaban ka ba kay Fernando Camacho? Ha? Lalaban ka? Parang ganon parang matapang ka ba? Anong dapat kong katakutan kay Kuya Fernando Camacho? May sarili siyang stud, may sarili akong stud. Anong nakakatakot doon? Wag yung ganon na, lalaban ka ba kay Fernando Camacho? Parang siya sabi mo, takot na takot naman ako. Hindi ako natatakot. Kaya hindi ko lang nilalabanan si Kuya Fernando Camacho kasi naiilang ako kasi kaibigan ko yan. Nahihiya ako sa kanya. Dahil hindi pa ako aral na Katoliko, kilala ko na yan. Tinatawag ko ng Kuya Fernando yan. At hindi porkit Protestant, lahat na tataluhin ko kahit kaibigan ko. Hindi ako ganon. Ginagalang ko yung mga kaibigan kong Protestant kasi nahihiya din naman ako. Siyempre nakamulatan kong kuya, yung nakilala ko si Kuya Rasha Vista, kasabay niya ng pagkakakilala ko kay Kuya Fernando Camacho. Nahihiya kasi ko. Kasi mga kaibigan ko sila. Kaya hindi porket na Protestant, dapat kahit kaibigan mo, tataluhin mo. Hindi ako ganun. Marami akong kaibigang Muslim, hindi ko tinatalo. Marami akong kaibigang born again, movement. Hindi ko sila tinatalo, hindi ko yan pinagdedebate. Bakit? Kaibigan ko kasi. Kaya wag mo kong gagamitan, Sumalinog Ariel, ng term na lalaban ka ba? Lalaban ka kay Fernando Camacho? Lalaban ka? Wag ganun. Wag mo kaming pinag-aaway. Magkaibigan kami niyan. Pwede mo sigurong sabihin sa akin, Sanrio, gusto mo bang labanan si Wag kang masyadong hambog.
Sumalinog Ariel kasi hindi ganun ang personalidad ko. Hindi ako ganong klaseng Katoliko na porkit may nanonood sa akin, ay kaya kong labanan yan, laban tayo, magpapasikat ako. Yung magyayabang, pangit yung ganon. Pangit yung ganon. Kinakailangan, kapag tinataas ka ng Diyos, magpakababa ka pa din, magpakumbaba ka, huwag kang mayabang. Hindi ipinaghahambog ang karunungan. Hindi yan pinagyayabang na parang trophy mo, hindi. Ipinamamahagi yan. Kaya wag mo akong lalatagan dito na, Sodrio, kaya mo labanan, lalaban ka, parang duwag ka pala o anak ba magaling ka, ganun yung sa akin eh. Wag ganon. Marami akong kakilalang Protestant debater, pero kahit kailan, hindi ko sila ginanyan. Nandoon pa rin yung pagrespeto at paggalang ko sa mga kilalang debaters. Andun pa rin yung paggalang ko at pagrespeto ko sa mga kilalang debater. Huwag mong tatanggalin ng respeto. SDA ka pa naman, sumalinog Ariel, ganyan ang ugali ng SDA. Huwag kang mayabang. At huwag kang magpa-flood ng comment dito na parang pinagsasabong mo kami para mag-away-away. Kahit na nakakadebate ko sila ng live, hindi ko sila naging kaaway. Hanggang ngayon, kaibigan ko lahat ng mga nakadebate ko. Nagpapalitan lang kami ng kaalaman. Hindi ko nga iniisip pag may kausap akong protestante, naglalaban kami. Ang lagi kong nasa isip, we are sharing our doctrines regarding sa kinaaaniban namin. Sharing ang debate. Sharing of faiths. Sharing of doctrines. SDA ka pa naman din? Hi Kuya Z Mavs Backyard. Ang Katoliko, relihiyoso yan. Ang Protestante, mga Kristohanon. Relihiyoso, loyal sa religion, while Protestant, loyal sa Diyos na buhay. Yes! Ay! Teka lang! Ang sabi mo, relihiyoso, kayo talaga, hindi talaga kayo titigil eh. Pumasok nga kayo dito. Pumasok kayo dito. Pag sinabing Katoliko, religion. Pag sinabing Protestante, sulpot. Z-Mavs Backyard. Kung ikaw ay para kang born again movement ka eh. No? Anong loyal sa Diyos na buhay? Hindi nyo makikilala ang Diyos kung walang Katoliko. 16th century lang ang sulpot. Ayon kay Ate Abigail de la Cruz Ginto, yes, kasi wala namang ibang church sa Antioch kundi Catholic Church lang. Yes! Katoliko lang po ang nasa Church of Antioch, bawal lang protestante sa Turkey. Makukulong kayo. Sabi ni Kuya Rolando Tito, Nay San Rio, labanan mo sila. Ang mga sulpot, puro bunganga lang yan. Yun naman po talaga dapat eh. Yun naman talaga dapat hinaharap ang mga protestante. Pero hindi porkit Protestant sila, tatanggalan natin sila ng ng respeto. No? Ang mga debater ng Katoliko ay dumedepensa sa simbahan hindi para makipag-away, kundi para ipaalam doon sa mga sekta, sa mga sulpot, kung ano ang stand ng Catholic Church. Hindi yan nag-aaway. Gaya ng iniisip mo, sumalinog Ariel. Utak. Ang naamoy ko. Okay. Yaya Ishak, hindi pa nasasagot ang aking katanungan. Ano ba tanong mo? Ano tanong mo, Yaya Ishak? Muslim ka, di ba? Mukha kang Muslim. Ano yung naamoy ko? Teka lang po Yan. Sabi ni Ate Abigail, wala pa kasi nag-uumpisa pa lang si Pedro mangaral noon sa Roma, kaya nga siya pinalitan ni Evogius kasi pumunta siya sa Roma. Kaya nga siya pinalitan ni Evogius kasi pumunta siya sa Roma.
Noong panahon, dun sa Church of Antioch, nung nagkaroon ng Christianity doon, hindi kasi kaya ni Apostol Pedro na, how can I say this, na pamunuan yung lahat ng mga bayan. Kaya si San Pedro nag-ordain ng mga bishop sa iba't ibang bayan. At yung bishop na inordinahan no ni San Pedro, which is ito ngang si Evodius, siya ang inutusan niya na mapamunuan ang Antioch. At dahil tong Church of Antioch na ito, nandiyan din yung mga Katoliko, doon niya sinabi na kayong mga Katoliko diyan, tatawagin kayong Kristiyano. And that time, that declaration, wala pa pong sulpot. Wala pa pong protestante niyang first century. Hindi pa nga po nabibigyan ng pangalan ng church natin eh. Hindi pa nagsasalita diyan si San Ignacio na tatawagin kayong mga Katoliko. Wala pa. Nauna ang bansag na Kristiyano bago ang Catholic Church ni San Ignacio. Nagkaroon lang tayo ng pangalan na Catholic Church tayong tatawagin nung namatay si Evodius. Pero nung buhay pa si Evodius, wala pa pong pangalan ng Catholic noon. Hindi pa po tayo Catholic Church. Naging Catholic Church tayo nung namatay na si Bishop Evodius. Second bishop. Yung third bishop, si Ignacio, doon naman tayo nagkaroon ng pangalang Katoliko. Kaya yung binansagan ni Evodius, na tatawagin kayong mga Kristiyano diyan sa Church of Antioch, mga Catholic yun. Kasi nung umiiral na yung salitang Kristiyano, tatawagin tayong Kristiyano first century, under ni Bishop Evodius, yung namatay na siya, yung mga Kristiyano na yon na wala pang pangalan ng church, binigyan na ng pangalan ni Ignacio na Catholic Church. Tatawagin, nagbigay na siya ng pangalan sa church natin, which is Catholic, Kataholos. So yung mga Catholic na nandoon, sila yung mga Kristiyano. Hindi po Protestant, wala pa pong Protestant ng first century. Wala pa pong Protestant ng first century. Katoliko lang po. Sabi ni Ate Cecilia Ignacio, maraming salamat San Rio. Hello po Ate Cecilia, kamusta po? Sabi ni Kuya Ace Rebar Suerte Felipe, 506 years pa lang lumabas noong sinimulan ni Martin Luther ang kanyang thesis at pag-uumpisa ng protestante. 503 years dumating ang Kristyanismo dito sa Pilipinas. Yes! Ang nagpasimula ng Protestant Martin Luther. Kaya malabo na sila ay mga Kristiyano dahil wala pa si Martin Luther, Kristiyano na tayo. Wala pang INC, Kristiyano na Katoliko. Wala pang SDA, Kristiyano na Katoliko. Wala pang Baptist, Kristiyano na Katoliko. Kasi kung true church ang SDA, true church ang INC, true church ang MCGI, dapat sila ang unang tinawag na Kristiyano. Yung wala pa ang INC ni Felix Manalo, may Kristiyano na ba? Yes, tayo yun. Yung wala pa ang Seventh-day Adventist, may Kristiyano na ba? Yes, tayo yon. Bakit? Produkto ng Baptist ang SDA. Yung wala pang Baptist, may Kristiyano na ba? Yes, meron na. Bakit? Dahil produkto ng Methodist ang Baptist. Lahat sila ay product ni Martin Luther. Kaya nung wala pa si Martin Luther, may Kristiyano na bang tinatawag? Yes, tayo yon. Turo na ng simbahan na Kristiyano tayo. 16th century lang si Martin Luther. So, sino yung Kristiyano? Sila o tayo? Tayo. Bakit? Tayo dahil tayo ang binansagang Kristiyano doon sa Church of Antioch, first century. First century, may Protestant na? Wala. So kung tayo ang true Christians, ano tawag sa Protestant? Fake Christians. Isa yan sa batayan at basihan ng true church. Dapat true Christians ka, hindi ka fake Christians. Hi po Kuya Agaton Ray Alfante, good morning po. No, good morning. Sabi ni Kuya MJ Kaligid, hi Idol San Rio, watching from Bago Bantay, Quezon City. Taga Bago Bantay ka, tumira po ako dyan sa Ramon Magsaysay. Dyan po nakatira yung tita ko. Tubong Bago Bantay po sila. Matagal po akong nag-serve sa Santo Niño Church dyan. Taga Bago Bantay po pala kayo. Sa Ramon Magsaysay naman po ako tumira. Hi Kuya John Rafael Alag. Pa-shoutout po. Hi, shoutout po Kuya John Rafael Alag. Sabi ni Kuya Kenneth Alpha Tagani, magtuturo pa kay Camacho, ikaw na lang lumaban. Yes! Yun nga po yung ano ko, Kuya Kenneth Alpha Tagani. No, tinuturo niya yung ibang tao nito ni Sumalinog Ariel. Bakit di na lang siya? No, nananahimik yung tao, walang kaalam-alam.
binabagsak niya rito sa live presentations ko? Bakit hindi niya ilagay sa kahihiyan yung sarili niya? Kawawa naman si Kuya Fernando Camacho, nananahimik, walang kaalam-alam, pinag-uusapan siya dito. Kayo talaga, oh. Pag yung tao nananahimik, huwag niyong idadamay. Kung visit kayo sa akin at gusto niyo akong labanan, madali naman akong kausap, pero huwag kayong magtuturo ng mga taong nananahimik. Duwag lang yung mga taong nagtuturo ng nananahimik. Sarili niyo ang ilaban niyo. Sabi ni Kuya Henry Belchina, good morning Sanrio, watching live and alive from Cadiz City, Negros Occidental. Hi Kuya Henry Belchina, kamusta po? Good morning. No, good morning po. Sabi ni Ate Juby Lasea, sumalinog, palagay natin inangkin yung mga SDA na true church kayo. Saan na itayo unang simbahan nyo sa Israel? Yes! Si Ate Juby Lasea na marunong nang maglatag, no? Ganun lang yon. When it comes to true church, mga kapanalig, una nyong itatanong, saan kayo tinatag? Yan ang unang tanong. No, itatanong nyo yan sa kanila, kung true church ka talaga, saan kayo tatag? Dahil ang true church dapat nasa Jerusalem. Yan ang una nyo laging tatandaan kapag may protestante kayong kausap. Sabi ni Kuya Wilwin Aban Kabantog, thank you din po Kuya Wilwin. Sabi ni Kuya Paz Baldon, paturo ka kay Jando ng Bisaya. Nako, Ate Paz Baldon, sa sobrang dami ko pong inaaral, wala na po akong panahon para alamin pa kung paano magsalita ng Bisaya. Mahirap po kasi yung mga inaaral ko, hindi po siya biro, hindi po siya basta-basta. Baka kapag inaaral ko pa yung salitang Bisaya na yan, hindi ko na maintindihan din kung ano yung inaaral ko. Sa sobrang dami kong inaaral po talaga, lalo lang magugulo yung utak ko. As long as marunong naman po makaintindi ang mga Bisaya, okay na po ako doon. Hindi ko na po kasi talaga kaya. Marami na po masyado sa akin gustong ipaaral ng mga Katoliko. Hindi ko na po kaya. Hindi po ako dalubhasa. Hindi po ako Bible scholar. Hindi ako matalino. Wala po akong pinag-aralan, wala po akong tinapos. Kaya hindi ko na po kaya. Kung lahat na po kailangan ko nang maging perfect, hindi ko po kakayanin talaga. Hi Kuya Ken Solis, good morning Brothers and Rio at sa lahat ng Ave Maristela sa punto per punto, kila Kuya Jando Alabado, Kuya Wendell Talibong, kay Kuya Rasha Vista at kay Father Darwin Anobergit Gano. Hello po, good morning. No? Good morning. Sabi niya Ate Cecilia Ignacio, ang dami kong tawa tungkol sa Jehovah's Witness na nilatag mo. Gabayan ka nawa ni God sa pag-aaral mo. Opo, yun po talaga yung ko ngayon, yung priority ko, yung mga history ng mga Protestants. Para malaman natin. Biruin nyo, hindi pa ako nagsisita sa Jehovah's Witness ha. Doon pa lang sa history nila, nakakatawa na. Paano pa kapag naglatagan pa tayo ng sitas? 'Di ba? Wala na, panalo na. Yan, sabi ni Kuya Kevin Oliver Barreda Edrolin, kahit i-search lang sa Google, lilitaw na ang founder ng SDA at kailan ito na itatag. Founder Ellen G. White, founded May 21, 1864. Ewan ko ba bakit bulag sila, nasulpot talaga sila, walang connection talaga. Kaya nga po yan lang. Kailan na itatag ang Seventh-day Adventist? Tas true church pa? Tapos na laban. Yan lang yon. Sabi ni Kuya Kenneth Alf Patagani, susulsul lang para magkaaway. Ikaw na lang lumaban sumalinog para malinog yung utak mo. Kaya nga po susulsul. Susulsulan nila si Kuya Fernando Camacho para mag-away kami, magkaroon kami ng galit sa isa't isa. Akala naman nila uubra sa akin yan. Kaibigan ko si Kuya Fernando Camacho, mataas ang respeto ko dyan. Kaya hindi sila makakagawa sa akin ng way para magkaroon ako ng galit kay Kuya Fernando. Si Kuya Fernando Camacho magagalit sa akin. Hindi mangyayari yan. Malabong mangyari yan. Mabait na tao si Kuya Fernando Camacho, hindi yan mayabang. Hindi yan hambog, kilala ko yan. Kilala ko yan. Nasa Debaters Convention pa ako. Kilala ko na yan. Sabi ni Ate Tonet Beruin, lakas maka-fresh ng Sanrio natin. Salamat po Ate Tonet Beruin. Naku, Diyos ko po, Inday, naghilamos lang po ako. Sabi ni Ate The SS Heart Taylor Delphine, ang nakakatakot bro, mas pula lipstick nun.
Si Kuya Fernando Camacho kasi maputla yung labi. Kaya talagang minsan pinapapula niya yung labi niya para maging maaliwalas yung mukha niya. No, kaya yun yung dahilan kung bakit mapula yung lips niya para kissable. Sabi ni Kuya Kenneth Alpha Tagani, mahirap tanggapin ang katotohanan bro. Sobrang sakit sa kanila yon kung tatanggapin nila. Opo, sobrang sakit at saka syempre magigiba yung sekta nila pag tinanggap nga naman talaga nilang sulpot sila. No, pero kung sa attitude naman, mababait ang mga SDA. Mababait naman sila kumpara naman sa ibang mga sulpot. Sabi ni Ate Arpelina Dagohoy Requeme, paghilom paatik na sadka. Naku, hindi ko po alam yung ibig sabihin yan. Sabi ni Ate Paz Baldon, be humble always kapatid. Yes po, yun naman po talaga yung dapat. No, hindi naman natin kinakailangan makipag-away pagdating sa debate. Kaya lang may mga ibang tao po kasi na binibigyan nila ako ng reason para magalit sa mga kinikilala nilang debater. Hindi ko po yan ugali. Nakikipag-debate ako hindi para makipag-away. Dumedebate ako para ipaunawa dun sa kalaban ko na ito ang stand ng Catholic Church. Pangit yung pinag-aaway-away sila. Hindi na po doktrina yung pinaglalabanan dyan, personalan na yan. Ako po hindi. Doktrina lang tayo. After natin ng debate, basta friend pa rin tayo. Ang mahalaga, na-present ko yung stand ng Catholic Church. Yun po yung ugali ko, hindi po ako nakikipag-away sa debate. Pangit po yung ganon, hindi na po debate tawag doon. Sabong na. Online sabong na. No, sabi ni Kuya Kevin Oliver Bareda, Endrolin, pride na lang kasi ng mga sulput yan. Hindi lang sa pride. Bukod sa pride, kakulangan sa aral or mahina ang utak. Kaya hindi naiintindihan. Ayun yung ano dyan. Sabi ni Ate Juvie Lasea, at ang dami ng nakadebate ni Sanrio, napanood ko na winner si Sanrio. Nako, salamat po Ate Juvie Lasea na pinapanood niyo po yung mga naging live debate ko. No? Simula nung baguhan ako hanggang sa ngayon nanonood po kayo. Thank you po. Kay Kuya Kevin Oliver Bareda Edrolin, ang mga sulpot hindi marunong magsaliksi kung meron ba silang koneksyon sa mga unang Kristiyano. Kasi yung mindset nila puro asan sa mababasa sa Biblia. Actually, yung mga sulpot, more on tropa kasi sila. Nag-i-stay sila sa pagiging sulpot kasi may mga barkada sila o baka may crush sila. Yan, kaya sila nandiyan dyan. Pero reality check. Alam nila yan sa sarili nila na wala silang succession. Kaya lang sila nag-i-stay dyan kasi syempre may mga banda-banda o baka may tropa-tropahan. Diba? Minsan may mga nakikita pa nga ako dyan, nag-a-eyeball-eyeball pa sila eh. Mga sulpot, nag-a-eyeball-eyeball, nagbi-meet up, tapos nagjojowaan sila. Kaya sila nananatili dyan. Sabi ni Kuya Nelson Cadigal, yes, yes bro. Yes, yes yo. Yes, yes yo. Kuya Nelson Cadigal, yes, yes yo. Yes, yes yo. Sabi ni Johnny Delara, sinungaling ka, ang bunganga mo, animo ng parusa. Saan ako nagsinungaling, Johnny Delara? Eh di kung sinungaling ako, di wag kang manood dito. Bakit ka nanonood? Ibig sabihin, gusto mo nang sinungaling kasi pinapanood mo ko. Ha, Johnny Delara? Sabi mo, sinungaling ako. Bakit ka nanonood? So pinanonood mo yung mga sinungaling. So, pag nanonood ka ng sinungaling ka din. It's a tie. Sabi ni Ate Marichu F. Bakad, hi Idol Sanrio, watching from Pandacan, Manila. Hello po. Nakarating na ako dyan sa Pandacan, dyan sa, alam ko yan yung may Riles po, di ba? May Riles, kasi laki po ako sa Santa Ana, Manila, Pasig Line. Alam niyo po ba yung Pasig Line? Malapit kami sa Punta Santa Ana. Dyan po ako, yan po yung hometown ko. Kay Kuya Donglet Puto Vlog, shout out po bro. Hello, shout out po. Kay Kuya Brian Garganta, hi there Sanrio, God bless you din po. Hello, kamusta po? Kay Kuya Al Atchacoso, hello bro Sanrio. Hi Kuya Al Atchacoso. Hello. Kay Ate Juvie Lasea, salamat po Sanrio. Salamat din po sa pagsuporta Ate Juvie Lasea. Kay Kuya Conap Hills, good noon bro Sanrio. Maraming salamat sa pagtatanggol. God bless you. Yes po, at ipagtanggol din po natin ha, hindi lang po ako. Tayong lahat, ipagtanggol po natin ang ating simbahan, ha? Kay Kuya Ray Tignero, Kuya Ray Tignero, salamat po sa 50 stars. Thank you po. Salamat sa support.
Kay Kuya Brian Garganta, hindi ko lubos na maisip na dahil lang sa dinuguan, lilipat ng ibang sekta. Napanood ko lang sa channel ng INC. Shh! Teka lang po ah. Mga aso ko, yun ang pinagkakain. Baho. Sabi ni Kuya Brian Garganta, hindi ko lubos maisip na dahil lang sa dinuguan dilipat ang ibang sekta. Actually po, hindi naman po yan dahil sa dinuguan. Magaling lang sila mang-akay. Magaling po talaga mang-akay ang INC, lalo na magaganda kababaihan dyan. Usually yung iba kaya nag-INC dahil sa mga chicks. Magaganda kasi babae talaga ng INC, na-attract yung mga lalaki na katoliko. Kaya nag-INC sila. Sabi ni Metodio Glariana, hello po. Hi, Kuya Metodio Glariana, hi. Sabi ni Kuya Virginia, ay ni Ate Virginia Toledo, tama, wag manood kung ayaw maniwala sa tunay na religion. Opo. Yun naman po lagi kong sinasabi. Sinasabihan nila ako sinungaling daw yung nilalatag ko. Sinungaling pala, bakit sila nanonood? So pinanonood nila yung alam nilang sinungaling. Kung talagang sinungaling ako, bakit sila nanonood? Wag silang magre-react. Hindi ko po kasalanan kung protestante kayo. Kung ayaw niyong masaktan at ayaw niyong ma-offend, magkatoliko kayo. Sabi ni Alpogs Milagroso Dionisio, my loves, hindi natin kailangan ng history, ang kailangan natin salvation and grace. Hindi niyo kailangan ng history. Bakit? Wala kasi kayo nun. Di ba, Alpogs Milagroso Dionisio? Sabi mo, hindi kailangan ng history. Hindi mo ba alam na ang Old Testament ay history? Hindi mo ba alam ang New Testament ay history? Kung hindi kailangan ng born again movement ng history, bakit gumagamit kayo ng Bible? Ang KJV ay binuo sa history. History ng Anglican Church, bakit gumagamit kayo ng KJV? Kasi ang sabi mo, hindi mo kailangan ng history. Ang kailangan mo, salvation and God's grace. Kung kailangan mo ng salvation and God's grace, bakit ka nagbabasa ng New Testament? Eh, history yan. Yan ay kasaysayan nung panahong buhay pa si Christ. Yung Old Testament ay kasaysayan ng mga propeta. Yung King James versions ay nabuo sa kasaysayan ng Anglican Church. Ang lahat ng mga translations ay nabuo ayon sa kasaysayan ng mga nag-translate. The Latin Vulgate Bible, it was compiled by Saint Jerome under the Roman Catholic Church. Yan ay nabuo sa kasaysayan ng mga sinaunang Kristiyano. Sabi ni Alpogs Milagroso Dionisio, secondary lang ang history, baby. Okay, baby. Alpogs Milagroso Dionisio ng Born Again Movement. Kung secondary lang ang history, paano yung panahon na wala pang Bible? Paano yung panahon na hindi pa nabubuo ang Bible? Ano ang ginagamit na pagtuturo ng mga sinaunang Kristiyano? May ginamit ba na Biblia ang mga alagad? Ha? May ginamit bang Bible ang 12 apostles? Nung nagturo si Christ, gumamit ba ng Bible? Kung secondary ang history, na which is yan ay tinatawag na traditions, no? Kung secondary yan, ano ngayon ang ginamit ni Christ sa pagtuturo? May Bible ba? Anong ginamit ng 12 apostles sa pagtuturo? May Bible ba? Gumamit ba ng Bible ang 12 apostles? Illiterate yan? Sabi ni Alpogs Milagroso Dionisio, kumpleto na ang Bible, i-apply na lang. Kailan na kumpleto Bible? Anong taon? Anong taon nabuo ang Bible? Nabuo na Bible? Panahon ng mga apostles? Buhay pa si John the Baptist, nangangaral na si Kristo, may Bible na? May Bible nang ginagamit?
Bago pugutan ng ulo si John the Baptist, buhay na si Christ, nagtuturo na nun. May Bible na ginagamit si Christ? Bakit ang pangalan ng gamit ninyo ay Bible? Sino nagbigay ng salitang Bible? Apostles? Si Christ? Sino nagbigay ng pangalan na Bible ang ipapangalan dyan? Okay. Dito na tayo. History ng Born Again Movement. Hi Kuya Albalaba, good PM po. Watching from Gindulman, Bohol. Hi, hello. No? So dito tayo. Kasaysayan ng Born Again Movement. Sila yung mga yan. Sila yung mga gumaganyan, di ba? Pag nakarinig na tayo ng ganyan, alam nyo na. Born Again Charismatic Movement ang tawag naman doon. No? Born Again Charismatic Movement. Pag kayo nakakita, yan. Mga Born Again Charismatic Movement yan. Diba? Born Again Charismatic Movement. Kalat yan sa social media. Yung, yung mga ganon. Diba? Yung isa, sikat na sikat, ang arte, babagsak na lang. Ang artihan pa. Siguro pag ako ginano, ang artihan ko rin. Diba? Yung pinutungan ng, nag-aano sila ng kamay, nag-i-slay. Nako, pag ako talaga ginanyan, gaganyan talaga. Arte talaga ako. Yan. Tawag doon, Born Again Charismatic Movement. Yan ha. Para alam nyo, pag nakakita ko, pag nakita kayong gumaganon, alam nyo na, sabi ni Sanrio, Born Again Charismatic Movement yan. No? Yan. Born Again Charismatic Movement yan. Pero hindi lahat ng naggaganyan ay puro mga Born Again Movement. Meron din ng iba tinatawag nating Zion. Meron ng ibang gumaganap niyan ingkong. May ganyan ng ingkong. Sino yung yung nagka-cast out? Chubi! Gumaganon na pastor. Meron din ganon. Pero lahat ng mga yan, mga Protestant. Paano sila bababaan ng Holy Spirit? Hindi naman sila nagsimula sa Pentecost. Ang Pentecost ay nangyari 33 AD. Doon nag-start ang ating church. Sino bumababa sa kanila? Hindi naman mga Pentecostal yan. The true Pentecostal is the Catholic Church. We are Pentecostal. Because our church was built on the day of Pentecost. 120 person in the upper room dyan sa Jerusalem. Sino bumababa sa kanila? Sinong bababa? Yung gift of tongues, gift of interpretations, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of discernment. No? Ano pa? Maraming mga gifts ang Holy Spirit. At yung mga gifts na yan ay ipinagkaloob sa mga Kristiyano on the day of Pentecost, 33 AD. So how come
that the gifts of the Holy Spirit will manifest to these Protestants. They are not Pentecostal. Paano bababa Holy Spirit sa kanila? Eh hindi naman sila yung nasa Pentecost Day. 'Di ba? Ang manifestation ng Holy Spirit, because the Holy Spirit, it has 7 gifts and the 7 fruits na tinatawag. The 7 gifts of the Holy Spirit and the 7 fruits of the Holy Spirit, yan yung love, 'di ba? Patience, understanding, yan eh. Yan ay ibinigay o iginawad ng Holy Spirit sa pamamagitan ng dilang apoy on the day of Pentecost. Diba? Sino bumababa sa kanilang Holy Spirit? Ataray! Hindi yun pwede. Hindi ka pwedeng mag-receive ng mga gifts kung ang iyong kinaaaniban ay hindi na itatag on the day of Pentecost. Kasi ang kinakasihan ng Holy Spirit, yung mga taong itinatag at naitatag sa araw ng Pentecostes, 33 AD. The gifts of the Holy Spirit na usually ay ginagamit, yan yung patok ngayon eh. Di ba? Baka hindi nyo naiintindihan ng iba. Yung mga nakikita natin na manifestations yan eh. Ang nagmamanifest yung gifts, not the Holy Spirit itself. Kasi kapag ang Holy Spirit na pumasok na sa'yo, aba, Diyos ka na. Taray, dual nature ka na. Nasa iyo na Holy Spirit eh. Dual nature na. Pag sinabing the guidance of the Holy Spirit, yung guidance ng Holy Spirit, ibig sabihin yan, dyan niya ibinababa ang gifts and fruits of the Holy Spirit. Andiyan niya yung prophecy, gifts of prophecy, gifts of wisdom, gifts of knowledge, gifts of discernment, ano pa, gifts of interpretation, gifts of tongue, gift of healing. Yan, 7 gifts yan. Yan ay iginagawad at ibinababa sa mga taong nasa state of grace. Paano ka bibigyan ng gifts ng Holy Spirit kung nasa kasalanan ka? Taray! Pwede bang puspusin ng kaloob ng Espiritu Santo si Judas Iscariote? Hindi. Bago bumaba ang gifts sa'yo, dapat meron kang fruits. Pag sinabing fruits of the Holy Spirit, bunga ng Espiritu Santo, ano yan? Self-control, understanding, love, hope. Pag natanggap mo na yung mga fruits, dahil ikaw ay nasa state of grace, dyan bababa ang gifts. Kaya mayroong nakakapagpagaling. Merong nakakakita ng pangitain, yan ang prophecy. Discernment, nalalaman kung possess ka. Knowledge, binibigyan ka ng talino ng Diyos, ng Espiritu Santo, kung paano mo uunawain ang mga bagay na hindi maintindihan. Wisdom, talino sa Bible. Healing, nakakapagpagaling ng may sakit. Gifts of tongues, ibinibigay yan sa mga tao para ang walang pananampalataya ay magkaroon ng pananampalataya. Pag nakasaksi sila na nag-give of tongue, yung walang faith, nagkakaroon ng faith. At yung may faith, lalong lumalalim ang faith dahil sa tongues. Interpretation, kaya niyang ipaliwanag ang sinasabi ng tao nagsasalita sa iba't ibang wika kahit hindi siya marunong magsalita. Hindi ka pwedeng mag-tongues nang walang interpretation. Kapag nagsalita ka ng iba't ibang wika, kinakailangan na iintindihan yan
nung isang tao. Hindi ka gagawing tanga ng Holy Spirit. At ang mga gifts, yan ay isinasagawa sa lugar na kung saan doon lamang sa mga taong makakaunawa. Dahil pag nalapastangan ang mga gifts na yan at nagkasala ang ibang tao sa pamamagitan mo, sa pagganyan-ganyan mo, mortal sin yan. Nagkakasala ka sa Holy Spirit. Bakit? Dahil hindi mo inilulugar ang paggamit ng mga kaloob. Ang kaloob ay ginagamit sa tamang lugar. Hindi yan isinasa publiko. Dahil hindi lahat ng tao ay maiintindihan yan. At pag yan ay hindi naintindihan ng mga taong makakakita sa iyo na ginaganyan mo, magkakasala yung tao. At dahil sa iyo nagkasala yung taong yan. Nalalapastangan naman nila yung kaloob ng Espiritu Santo dahil hindi mo yan ginagawa sa tamang lugar. Kaya mali yun. Pangalawa, hindi sila pwedeng bigyan ng kaloob. Hindi sila pwedeng magkaroon ng gifts. Bakit? Dahil ang gifts na yan ay naisagawa sa araw ng Pentecostes. Kapag ang kinaaaniban mo ay hindi tatag sa araw ng Pentecostes, paano ka tatanggap ng gifts? Sinong Holy Spirit yun? Kaya ang born again movement, dapat sila ay tatag 33 AD. Dahil ang Holy Spirit ay tuluyang nagpakilala Pentecostes. Nag-anyong dilang apoy sa ibabaw ng kanilang mga ulo at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika at sila'y narinig ng mga eskriba at pariseyo. Sino tong mga taong ito? Hindi ba't ito yung mga walang alam at hindi aral? Pero bakit sila nakakapagsalita ng mga lengguwahe ng mga banyaga? Anong sabi ng isang eskriba? Huwag mong intindihin yan, mga abnormal yan. Di ba? Saan nagsimula? Araw ng Pentecostes. Ang born again movement ba? Nagsimula 33 AD? Hindi. Paano nyo na-receive ang gifts? Sino nagbigay? Sino nagkaloob? Anong authority ninyo kinuha? Ang pagtanggap ng gifts ng Holy Spirit. Sino nagputong ng kamay sa mga founder ninyo? Ang pagkakaloob ng basbas ng Espiritu Santo ay dapat magsisimula kay Kristo. Pinutungan ni Kristo ang 12 alagad. Binigyan niya ito ng otoridad na ikalat ang aral ng Christianity. So kapag binigyan ni Kristo ng authority ang 12 apostles, sila ay may karapatang magputong ng kamay para ikaw ay gabayan ng banal na Espiritu Santo. The 12 apostles ay nag-ordain ng iba't ibang bishops sa iba't ibang bayan. Isa na rito ang Church of Antioch. Pope Peter from 33 AD up to 67 AD, si San Pedro, Apostle Peter, ay nagputong ng kamay sa hahalili sa kanya. Di ba? Si Pope Anacletus, if I was not mistaken. Nagbigay ng authority si San Pedro na ikaw ang susunod na Pope. Ikaw ang susunod na obispo ng Roma. And that authority, kasama dyan ang Holy Spirit. Yung authority na binigay ni Christ, kasama dyan ang authority ng Ama at ang authority ng Holy Spirit. Kaya pag pinatungan ka ng kamay, on the spot, you receive the Holy Spirit. You receive the blessings coming from the Holy Spirit. Dahil yung authority na yan ay naipasa-pasa. Up to now, 266 popes. And these 266 popes, this authority, they share it
to another bishops, another cardinals, and another priest. Diba? Yung mga blessings na tinanggap ng mga popes under sa pasimula ni Apostol Pedro ay ibinahagi nila ang mga otoridad sa iba pang mga obispo, sa iba pang mga kardinal, at sa iba pang mga pari. Kaya yan, may authority sila ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Because that authority came from Jesus Christ na ipinasa sa 12 apostles. So, tong mga pari na to, anong ginawa sa atin? Baptism. Nung tayo ay binautismuhan, we receive the full grace coming from God. We receive the power of the Holy Spirit. Because we baptize under the Father, the Son, and the Holy Spirit. Born again movement. Nasaan ang authority nyo? Huwag yung sabihin si Martin Luther. Sino nagbigay ng authority kay Martin Luther? Na magputong ng kamay. Sino? Nung si Martin Luther ay na-excommunicado sa Catholic Church, ang kanyang baptism ay invalid. Wala nang bisa. Kapag tiniwalag ka ng Catholic Church, lahat ng sacraments na tinanggap mo ay tiwalag din. Wala nang bisa yon. So, the point is, ngayong wala nang bisa ang binyag ni Martin Luther, at ang binyag ay mahalaga dahil ikaw ay kailangang bautismuhan Ama, Anak, Espiritu Santo, kasama is Holy Spirit. So, nung umalis siya sa Catholic Church, wala nang Ama, Anak, at Espiritu Santo sa kanya. Bakit? Tiwalag. So, ano ngayon ang Holy Spirit na tinanggap ninyo? Mga born again movement, wala. Bakit? Saan nabinyagan si Martin Luther ulit? Nabinyagan ba si Martin Luther nung tiniwalag ng Katoliko? Hindi na. Paano niya marireceive ang Holy Spirit? Hindi siya binyagan. For you to be able to receive the Holy Spirit, you have to baptize under the Father, the Son, and the Holy Spirit. Who baptized Martin Luther after the Roman Catholic Church excommunicated him? Sino? Wala. So, pag hindi binyagan, walang Holy Spirit. O ngayon, paano kayo magkikisay-kisay? Paano kayo magaganon? Wala palang Holy Spirit eh. Saan yung nanggagaling yon? Always remember, Satan wants an angel. The demons wants an angel. The demons can copyright the angels. Mamaya nagkikisay-kisay ka dyan, demonyo pala yung nagmamanifest sa inyo. Maraming mga demonyo nagpapanggap na Blessed Virgin Mary. Nagkikisay-kisay ka dyan, mamaya yung kisay-kisay mo niya, si Beelzebub na pala yan. Holy Spirit! Holy Spirit! Di mo alam kaka-Holy Spirit mo. Si Beelzebub na pala yung Holy Spirit nyo. Remember, ang mga demonyo, maging si Satanas ay may pananampalataya din, nangangatal pa. Nananampalataya ang mga demonyo sa Diyos. Hindi lang kay Kristo. Ayaw nila kay Christ. Pero nananampalataya, nanginginig pa ang mga demonyo. May faith ang mga demons. Nung hindi pa nagkakatawang tao si Christ, nag-uusap
si Satanas at ang Ama. Nakakapunta ng langit si Satanas. Paano ko nalaman? Nung sinubukan niya si Job. Anong sabi ni Satanas? Susubukan ko yan lingkod mo. Tignan natin. Pag yan, tignan natin kung hindi ka layasan yan kapag pinahirapan ko yan. Anong sabi ng Diyos? Okay lang. Basta wag mong papatayin. Directly, nag-uusap yan. Ang Diyos at si Satanas. May pananampalataya ang demonyo. Nangangatal pa. Kaya mamaya yan, kakaganyan ninyo. Si Baal na pala yun. Diba? Kakaganyan ninyo. Si Satanas na pala yun. Diba? Mamaya, kakaganyan ninyo. Judas Iscariote na pala. Tandaan nyo, hindi natin nakikita ang mga spirits. And we can't even define them kung sino sila sa nasa katawan natin. At paano natin malalaman if that is a good spirit and a bad spirit? Because of the exorcist priest. Exorcist ministry. Diyan natin malalaman kung good or bad spirit ba yan. Walang authority ang born again movement to cast any demons sa tao. Bakit? Wala kayong apostolic succession. Wala pang born again movement, the Catholic Church nagka-cast out na ng mga demons and evil spirit. Saint Benedict of Nursia pa lang. 6th century, if I was not mistaken. Meron na kaming Saint Benedict. May nagde-deliverance prayer na. Wala pang Protestant. Why? Because the Catholic Church has only authorized to cast evil spirit. Only the Catholic Church can define which is good and which is bad. Not the Protestant. Why? Because all the Protestant founders, they are not baptized. The baptism of the Catholic Church, it came from Jesus Christ. That's why all the Catholic members, we are baptized under the Father, the Son, and the Holy Spirit. Unlike to these Protestants, they are not baptized. Why? Because their founders are not baptized under the Father, the Son, and the Holy Spirit. And if you are not baptized under the Trinitarian formula, that spirits that you think that spirit na nagmamanifest sa kanila, hindi yan Holy Spirit. That is an evil spirit. The Holy Spirit was manifest dun sa taong nabautismuhan. Magmamanifest ang Holy Spirit sa nabautismuhan sa Holy Spirit. Paano magmamanifest ang Holy Spirit sa hindi naman nabautismuhan sa Holy Spirit? Kaya yung born again movement, that is a fake born again Christians. Kaya nga movement because born again movement is not a church. Our church was baptized under Jesus Christ by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga from 33 AD up to now, there is almost 50,000 denominations around the world. They cannot even defeat the Catholic Church. Marami nang nagtangka pero walang nagtagumpay. Why? Because the Catholic Church, it was protected by San Miguel Arcangel. Because the Catholic Church was protected and guided by the Father, Son, and the Holy Spirit. Matthew 16 verse 18, ni ang kapangyarihan ng Hades ay hindi makakapanaig
laban dito sa Iglesyang Tatag ni Kristo. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. No one can defeat the Catholic Church. Marami na ngang pinatay, sumuko ba simbahan? Hindi. Why? Because the Catholic Church was guided and inspired by the Holy Spirit. And that Holy Spirit, yan yung nagmamanifest sa mga Catholic members sa ilalim ng Catholic Charismatic Renewal. Ngayon, anong klaseng gifts ang meron sa mga born-again movement if their founder is not baptized under the Father, Son, and the Holy Spirit? What spirit ang nagmamanifest sa kanila? That's the evil spirit. They are pretending to be an angel. Remember, the demons, once they were an angels too. Lucifer, the morning star, was an angel too. Lucifer before is one of the archangels, one of the mighty angels. Lucifer is once an angel too. Kaya yung iniisip ng mga born-again movement, yung gumaganon, kung iniisip nila na yan ay Holy Spirit, that's wrong. The gifts of the Holy Spirit ay magmamanifest sa nabinyagan sa Holy Spirit. All Protestants, they are not baptized under the Father, Son, and the Holy Spirit because their founders was not baptized. Sinong magbibinyag? They have no apostolic succession. And that baptism must came from Jesus Christ, which is given to the 12 apostles. And remember, my fellow Catholics, the 12 apostles, their bodies, no, ay nasa simbahang Katolika. Lahat ng tomb ng 12 apostles ay nasa simbahang Katolika, which is 100% proven that the baptism which is came from Jesus Christ, we receive it categorically and literally. Kaya tayo lang ang may karapatan na gumamit at bigyan at pagkalooban ng gifts of the Holy Spirit. Shh! Isa! Mokang! Tama po ba? Kaya sa lahat ng mga born-again movement dito, mga born-again na ka-anib na movement, under sa Lutheran Church, yung mga Protestant born-again movement, yung ang ganun-ganun nyo, that is a fake manifestations. Sometimes, these manifestations, ginagawa lang natin to kasi nakikita natin ginagawa nila. Sometimes, these manifestations, it became ordinary to us, o sa inyo, it became ordinary to you, kasi puro naggagaganon yung kasama mo. Or maybe they are doing it because of the attentions. Hindi po laro ang mga kaloob. Hindi yan ginagawang biro katatawanan. Hindi yan ginagawa to seek attentions. The Holy Spirit will manifest to you in a right place and in a right time. Hindi gagawa ng manifestation ng Holy Spirit para pagtawanan ka. Kung yan ay manifestations ng Holy Spirit, yung ginagawa ng mga born-again movement, gumaganong-ganon, gagawin niya yan sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Kaya, aralin yung maigi ang mga sarili ninyo. Ginagawa ko ba to kasi gusto ko nang pinanonood ako ng maraming tao, parang ang galing-galing ko, kakaiba?
Ginagawa ko ba to kasi naging ordinaryo na lang siya sa mata ko kasi sa pagsama-sama ko sa mga movement na to, lahat sila ginaya ko na lang din. Ginagawa ko ba to kasi nasa isip ko lang na ay Holy Spirit to, Holy Spirit, nanginginig. Holy Spirit, Holy Spirit. Hindi yung ganon. No? Teka lang po ah. OMG, magsha-shoutdown siya. Teka lang po. Bakit hindi ka nag-charge?